report and to mission na ang pangalang Pangulo ang nagbigay ng utos. Wala pong iba, kundi po yung pangalang Pangulo. Ang pinagtataka ho namin, why did the Vice President actually appoint someone? I think very important po na ilatag po natin yung punto ngayong araw nito. Hindi po ito COA witness, hindi po ito NBI witness, hindi po ito PSA witness. Ito po ay hostile witness, tao po mismo, Special Disbursement Officer ng pangalawang Pangulo po mismo. At ano po yung sinabi, mula po doon sa utos ng pangalawang Pangulo, ibinigay po ni Ms. Gina Acosta ang 125 million kay Mr. La Chica. Malinaw na malinaw po yun. Kung ang lagi po nating tanong saan napunta ang perang 125 million, binigay po ang sagot ngayong pong araw na ito, binigay kay Mr. La Chica, at hanggang sa araw po na ito, tinatanong po natin, sino ho talaga yung tumanggap ng lahat po ng perang ito. At mahalaga din pong banggitin na si Mr. La Chica, katulad ng binabanggit, ay hindi po organic na tao ng Office of the Vice President, and therefore, wala po siyang kapangyarihan o karapatan na mag-disburse ng pong confidential funds. Ang dapat pong nagdi-disburse ng confidential funds ay mga accountable officers lamang, particular yung pong Special Disbursement Officer, yan po yung naging batayan. Bakit nagkaroon po ng notice of disallowance for 2023? Nakasama na ho mismo si Mr. La Chica sa bagay po na ito. Una, hindi ka pwede maging authorized disbursement officer kasi nga, very clear po yung rules. No, na wala ho naman hong delegation of authority para sa ganito pong bagay. Ibig sabihin, talaga ang final determination po niyan, yung pong SDO na nakasulat po doon sa rules po ng COA. So it cannot be given to anyone else. More importantly, because Mr. La Chica is not an OVP organic personnel. Yung VPSG po, ay it is an AFP organic entity. It is not an OVP organic entity. No? So, yun po yung una. Pero yung as a beneficiary, if that will be the argument, then the next question would be, did he actually liquidate as himself yung pong 125 million? But as far as we know, it is Mary Grace Piatos' name who signed those particular acknowledgement receipts. No? So, on both counts, tingin ko, hindi ho lilipad yung pong ganun pong paliwanag. There is a palpable gasp nung pong itinuro na po ni Ms. Gina Acosta ang pangalawang Pangulo na nagbigay ng instruction sa kanya para ibigay po yung 125 million kay Mr. La Chica. Ako, speaking as a lawyer, tingin ko doon pa lang tapos na yung usapan. We can basically wrap up today and proceed to the next article. Kasi doon pa lang ho, that is a clear instruction that at the highest level, sa pinakamataas po na opisina nito pong OVP, ang nagbigay po ng instruction, hindi si Ms. Acosta, hindi po Chief of Staff, kundi ang pangalawang Pangulo po mismo. Doon pa lang po, tapos na po yung usapan. Sa totoo lang. So, we will decide in the next couple of days kung yung iba pa hong mga nalalabi ng mga witnesses ay kailangan pa po ba. Pero today is a very important testimony day. Tinuro ang pangalang Pangulo ngayon pong araw na ito. Ayaw ho naming pinsalain yung pong mga ordinaryong kawani. Ang dapat pong pinapanagot, yung pinakaulo, yung pinakadulo nung pong kontrobersiya pong ito. Problema kung paano ho yung naging pag-evolve nung pong testimony po ni Ms. Acosta. Whether naman po nagtatranslate, ably naman pong kayang gawin ni Attorney Ligutan yon, and meron naman hong supposed court translator na nakuha na po si Presiding Officer Escudero. But again, minamalaki po nung prosecution yung pong syempre paggawad po ng paggalang din, no? Dito kay Ms. Acosta. Ever since naman po the House proceedings, we had always known that she was an ordinary staff. Pangkaraniwang kawani ng Office of the Vice President. No? Ibig sabihin, it might be true na meron nung silang previous engagement in Davao and continued up until today, but I think the view still stands na hindi po ito mataas na opisyal, hindi po ito nagpapasya. No, dito po sa
paggamit po ng confidential funds. And again, like what we had stated, talaga pong nung lumapag sa kanya pong lamesa, yung pong 125 million, kaya lang po niya binigay kay Mr. La Chica po yung ganung kalaki pong pera, ay dahil sinabi ng pangalawang Pangulo na ibigay mo yan sa kanya. Hindi ba? So, tingin ko, that would show basically na wala talaga siyang real discretion over these funds. Hindi ba? Kaya, at yun yung gusto ko namin talagang tutukan, na ang talagang merong pananagutan dito, yung nag-utos ng transfer from Ms. Acosta to Mr. La Chica, wala pong iba, kundi po yung pangalawang Pangulo. Alright. Thank you, Ma'am Milky. Kahit hindi pwede yung misleading. Pero merong motion for reconsideration, so we'll allow Joseph around 2 questions. Sir, anybody can answer. Regarding Madriaga, Kasi yan na ho talaga yun eh. Tinuro na ho eh. Kumbaga, whether she will confirm it or not, it is for the defense to actually make, no? Pero I think as far as we're concerned, we are convinced at what an ordinary employee actually said today. Tingin ko naman very direct, parang hindi naman siya subject to any pressure when she made that statement. More importantly, that is the same statement that she had stated in the House proceedings. Hindi ba, inunit lang po niya in a different proceeding, no? So, if the Vice President would want to clarify it, they can clarify it when they present their defense. But for the prosecution, there's no need for her to confirm if she indeed direct her special disbursing officer. Siya pong bahala dun. We'll let the Vice President make that confirmation, whether in court or out of court. And then, yun pong binanggit ni Miss Gina Acosta na wala siyang alam sa confidential operations at inutusan siya ni VP Duterte na i-release sa security officer yung funds. Is that action justified? Wala siyang alam sa confidential operations. Security officer na binigay yung pera. Well, unacceptable po yung ganung paliwanag kasi very specific po yung role ng SDO sa paggamit po ng confidential funds. Ang totoo, ang pinagtataka ho namin, why did the Vice President actually appoint someone na parang hindi ho masyadong maunawaan po yung mga ilang mga partikularidad dito po sa implementation po ng confidential funds. Kasi I think they have a entire staff complement naman po na pwede ho talaga nilang i-hire para po dito. But they let Ms. Gina Acosta be the SDO for this, no? So I think gagawin na lang naman ho yung trabaho nila. Sana ginawa na lang ho nila ng tama. At kung ginawa nila ho yun ng tama, I think she would know, or the Vice President would know, na hindi ho dapat linipat yung 125 million in cold cash sa isang tao na hindi po tao talaga ng OVP. Alright. Dwight? Testimonya ni Ms. Acosta is subject to cross-examination. No? So, ibig sabihin, kung ano man po yung magiging resulta po nito, ay titignan po natin bilang paglalahad po ng aktual na katotohanan dahil na subject po ito to cross. Yun po yung una. Pero pangalawa, syempre kaibahan doon sa Good Government Committee, yung pong Good Government Committee may recommendation lang po yun whether to file whichever cases against a particular public official. No? Pero ito po kasi, this is an impeachment trial already. Ang pinag-uusapan na ho natin dito, mako-convict ba o hindi ang pangalawang Pangulo on the very basis of what Ms. Acosta said. No? So, tingin ko yun po yung bigat nito pong muling paglalahad na ito ni Ms. Acosta sa paglilitis. Linggo na at ilang araw na po ng paglilitis ang hindi po sinisipot ng atin pong pangalawang Pangulo. I think nabanggit na po ni Congressman Abante kanina yung pong mga dahilan bakit po kailangan magpakita. Tingin ko sa araw na ito at sa linggo pong ito, maraming dahilan para magpakita harapin yung pong paglilitis, lalo't higit yung pong usapin po ng maling paggamit ng confidential funds, hakbang-hakbang, dokumento per dokumento na hong nailalantad sa bayan. Mahalagang narito po siya para harapin po ito. Totoo, yung binabanggit din, sa dulot-dulo siya ho yung magpapasya kung magpapakita dito o hindi. Pero nagpakita rin nga ho siya sa Davao nitong nakaraan para puntahan po yung kaso ng kapatid niya. Tingin ko, ito po yung mas mahalagang kaso na dapat hong harapin
dahil siya na po yung nakataya rito. Yung pumaling paggamit na po ng pondo ng bayan ang pinag-uusapan po rito.